Sa isang maliit na probinsya, sa gitna ng mga palayan at malalawak na kabukiran, naroroon si Jelly, isang magandang dalaga na mayroong pangarap. Palaging iniisa-isa ni Jelly ang mga ulap sa kalangitan. Pangarap niyang marating ang mga ito, gaya ng pangarap niyang marating ang Maynila. Gusto niyang maranasan na tumira sa syudad, malaman ng ibang teknolohiya, at magawa ang nakasanayan nilang gawain. Ngunit isa sa pangarap ni Jelly ay ang libutin ng buong Maynila na alam niyang imposibleng mangyari, lalo na at kakailanganin nun ng malaking pera. Kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon, ay iyon ang nais ni Jelly na gawin, lalo na at buong buhay niya ay naroon lamang siya sa kanilang bahay sa bukid at minsan na lamang nagtutungo sa bayan. Nagulat na lamang si Jelly na sa isang iglap ay matutupad ang pangarap niya nang magtungo si Sarah sa kanilang bahay. Nangangailangan ng isa pang kasambahay sa Sir Leander, kaya kinausap ko siya na ipapasok kita ron. Sabi ni Sarah kay Jelly nang mag-usap sila ng umagang yon. Hindi ba? At doon ka rin nagtatrabaho? E di magkasama tayo kung sakali. Nagtatakang tanong ni Jelly habang nilalagay ang isang pitsil at baso sa harap ni Sarah. Ang kamote ko, Jelly! Please? Nakangusong wika sa kanya ni Sarah. Natatawang umiling si Jelly. Iyon ang laging hinahanap ni Sarah kapag dumadalaw sa kanya, kung kaya't lagi silang nagluluto nun kapag alam na uuwi si Sarah at magtutungo roon. Sandali at kukunin ko. May nilutong pansit din si nanay kanina. Kainin mo na lamang yon. Oo. Ngunit ngayon ay nasa kumpanya niya na ako nagtatrabaho at sa bahay niya umuwi. Siya ang pumilit sa akin na maging sekretarya niya, kaya kailangan niya ako patuloyin sa mansyon niya. Sabi pa ni Sarah, nang makabalik si Jelly galing sa kusina, bitbit ang kamoting niluto ng kanyang inay na si Linda, bago magtungo sa sakahan. Magkalapit kayo ng boss mo? Baka may gusto sa'yo yun, Sarah. Naupo si Jelly sa tabi ni Sarah matapos ilapag ang mga pagkain nito. Sumama ang mukha ni Sarah. Mabilis ang ginawang pag-iling. Imposible yan. Saka hindi naman kami magkalapit. Kung tutuusin ay para kaming aso't pusa madalas. Matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. Kung kaya, hindi na niya ako magawang paalisin. Mabait din pala siya kung ganon. Kasi kahit inaaway mo siya, hindi kanya pinapaalis. Malaki ba ang bahay, Sarah? Hindi ba ako mahihirapan sa paglilinis dun kung sakali? Baka sa laki ng bahay ay hindi ko matapos yun maghapon. Mabilis ako maglinis sa loob ng bahay, ngunit hindi ako sanay sa mga malaking bahay. Nakangusong saad ni Jelly. Marami ka namang kasama dun. Hindi ikaw ang gagawa ng lahat, Jelly. Nakadepende lang kay Sir kung saan kanya ilalagay. Halimbawa, ilalagay kanya sa paglalaban ng kanyang damit. Yan lang ang gagawin mong trabaho at wala nang iba. Dahil may tagaluto naman si Sir, may tagalinis ng banyo o magpupunas ng mga gamit doon. Marami siyang kasambahay. Hindi ko nga lang alam kung saan ka pa niya ilalagay eh. Sagot ni Sarah na ngayon sumusubo ng pansit. Napangiti at napatango si Jelly. Walang pagdadalawang isip na nagdesisyon. Gusto ko magtrabaho ron, Sarah. Ngunit kailangan ko pa magpaalam kay nanay at tatay. Sana payagan nila ako. Sasamahan naman kita. Alam ko hindi sila papayag kapag ikaw lang magpapaalam. Masyado kang mahinhin. At hindi ko alam kung ano sasabihin kapag marami silang katanungan. Kaya ako nang bahala sa'yo. Kumindat pa si Sarah kay Jelly na kinatawan niya. Hinintay ni Jelly at Sarah ang mga magulang niya. Dahil nasa sakahan ng mga ito, ay sigurado si Jelly na gabi na ito uuwi. Hindi naman sila nagmamadali dahil doon naman matutulog si Sarah sa kanila. At aalis din kinabukasan para bumalik sa Manila. Sabay silang aalis kung sakaling pumayag ang magulang niya. Nanay, tatay! Nakangiting kumaway si Jelly sa mga magulang nang makita ang mga ito. Oh, bakit hanggang kabilang bayan yata ang ngiti mo? Dumating na ba ang kaibigan mo si Sarah?
Nilagay ni Linda ang mga gamit sa kanilang upuan sa labas bago pumasok sa loob. Nakita niya ang anak niyang si Jelly na umupo sa tabi ni Sarah. "Nanay Linda, kamusta na po kayo? Pasensya na po at ngayon lang ako nakadalaw ulit." Lumapit si Sarah sa ina ni Jelly at yumakap dito. Dahil malapit ang dalawa, ay inalalayan ni Sarah ito at ilang minuto ang ginugol para lamang magkwento sa naging karanasan nito sa Manila. "Ano ang ibig mong sabihin, Sarah, iha?" Sa tanong ni Linda matapos sabihin ni Sarah ang tungkol sa dahilan ng pagtungo niya doon. Lumapit si Jelly upang maayos na makausap ang ina. Ang ama naman ni Jelly ay umupo sa tabi ng kanyang ina. Bumuntong hininga si Jelly. Tumango-tango si Sarah upang sabihin na magsalita na siya. "Nay, Tay, may isang importanteng bagay po akong sasabihin." Humugot ng malalim na hininga si Jelly. "Buntis po ako." Nanlaki ang mga mata ng mga magulang ni Jelly at pigil naman ang tawang umiwas ng tingin si Sarah. Hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin ng kaibigan, kaya labis ang pagpipigil niya ng pagtawa. "Anong buntis? Aba Jelly, hindi kita pinalaki para magbuntis na maaga." Galit na sabi ng ina ni Jelly. "Huwag ka nga maniwala riyan sa anak mo, Linda. Hindi nga yan nagtatagal sa bayan. Natatakot pa yan kapag lumalapit na ang mga lalaki. Lalo na at wala pang nagtataka magtungo dito sa atin." Seryosong sabi naman ni Nando, ang ama ni Jelly. Tumawa si Jelly at Sarah. Hindi inaasahan ni Jelly na yun na isasagot ng ama niya. Kahit paano ay kilalang kilala siya nito. Kaya napangiwi si Jelly nang galit siyang kinurot ng kanyang ina. Hindi yata nagustuhan ng kanyang ginawang biro. "Ikaw na bata ka? Aatakihin ako sa ginagawa mo?" Umiling-iling ito at tumingin kay Sarah. "Hindi ko alam kung saan nagmana yung batang yan. Pero alam kong sa'yo niya nakuha yan." Nawala ang tawa ni Sarah sa sinabi ni Linda. Nakangusong nagkamot ito ng ulo. "Hindi ako ganyan magbiro, Nay. Kasi ako, may halong katotohanan ng biro ko. Kay Jelly wala. Puro kasinungalingan lahat." Sumang-ayon si Jelly kay Sarah, kung kaya't pareho silang nakatanggap ng kurot sa ina ni Jelly. "Ano ba kasi ang importanteng sasabihin mo, anak?" Kunot ang noong tanong ni Nando. Napapailing pa sa kakulitan ng dalawa. Napalabi si Jelly. Bahagyang yumuko upang itago ang kanyang kaba. Pakiramdam niya ay hindi papayag ang mga magulang niya. Ang pagbaba pa nga lang sa bayan ay hindi siya pinahihintulutan kung minsan. Paano pa kaya magtungo sa Manila upang magtrabaho ron? "Pupunta po ako sa Maynila kasama si Sarah, Nay, Tay. Gusto ko po magtrabaho ron at kumita para mapagawa na po natin yung bahay." Nilingon ni Jelly ang kusina nilang nasisira na ang mga kahoy nito dahil sa tagal ng panahon. "Gusto ko rin pong matupad ang pangarap ko, Nay." Mahinang wika ni Jelly. Natigilan ang mga magulang ni Jelly, nagkatinginan nang matapos siyang magsalita. Hanggang sa makita ni Jelly at Sarah ang pagkunot ng noo ni Nanay Linda. Ang ama niya ay bumuntong hininga na lamang. "Doon lang din po sa pinagtatrabahuhan ko, Nay Linda. Di naman po mabibigat ang mga trabaho dahil iisang gawaing bahay lang ang gagawin niya. Malaki din po ang sweldo. Makakaipon ka na sa 1 taon mo ron." Paliwanag ni Sarah. Si Jelly ay yumakap sa ina. Malambing na hinilig ang ulo sa balikat nito. "Nay, payagan niyo na po ako. Gusto ko din pong bumuti ang buhay natin. Nahihirapan na din po ako nakikita kayo ni tatay na naghihirap. Ngayong malaki na ako para buhayin niyo pa." "Iyon lang ba talaga ang ipinunta mo doon? Alam mong walang problema sa amin na araw-araw magtrabaho sa sakahan para lang buhayin ka, anak. Hindi kami nagrereklamo. Dahil ginusto din namin ng tatay mo na manatili ka dito." Madamdaming wika ni Linda. Tumango si Jelly. "Nay,
Gusto ko rin po maranasan ang buhay sa syudad. At hanggang saan po ang gagawin yung paghihirap para sa akin, Nay, Tay? Matanda na rin po kayo. Ako po 27 na, ngunit heto, umaasa pa rin sa inyo. Hindi po habang buhay aasa ako sa inyo. Hindi ko po yun gusto, Nay. Gusto kong kahit papaano ay may magawa ko para sa inyo ni Tatay. Umiling-iling si Jelly. Si Sarah ay nadala sa sinabi naman ng kanyang kaibigan at bahagyang naiyak pa. Alam ni Sarah na mahirap para kay Jelly na salungatin at sagutin ng mga magulang, lalo na at buong buhay niya ay lagi niyang sinusunod ang anumang sabihin ng mga ito sa kanya. Muling bumuntong hininga si Nando. Anak, alam mo bang malayo ang Manila? Paano kung magkagulo at madamay ka ron? Hindi ka namin mapupuntahan agad ng nanay mo doon. Nag-aalalang sabi niya sa anak. Ngumiti si Sarah. Nararamdaman na mapapayag nila ni Jelly ang magulang nito. Wala po kayong dapat ipag-alala, Tatay Nando. Aalagaan po namin ang aming sarili at mag-iingat kami. Hindi ko pababayaan si Jelly. Alam niyong maaasahan niyo po ako kay Jelly. Parang kapatid ko na din to, kaya iingatan ko po siya. Kaibigan din naman po ni Sarah ang may-ari, Nay. Kaya siguradong wala akong magiging problema dun. Buwan-buwan po ako magpapadala kay Bembem na para ibigay sa inyo. Unti-unti nating ayusin ang bahay natin, Nay. Masayang tura ni Jelly at malaking ngiti na nilingon ng ama. Tumango si Nando sa anak. Nagkatinginan pa sila ng asawa at sa huli, pumayag sa gusto nito. Sige anak, kung ito ang magpapasaya sa'yo at matupad ang gusto mo, susuportahan ka namin ng nanay mo. Huwag mo lang kalilimutang magparamdam sa amin upang alam namin ang kalagayan mo roon. Napatalon sa tuwa si Jelly. Hindi makapaniwala na pumayag ang magulang, kung kaya niyakap niyang pareho ang dalawa. Salamat po, Nay, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Sa gabing yun, ay inayos ni Jelly ang kanyang damit sa tulong ng kanyang mga magulang. Si Sarah ang nagboluntaryo na magluto ng kanilang hapunan. At upang mabigyan sila ng oras at pagkakataon ng kanyang magulang na makabanding bago siya umalis, natulog din si Jelly katabi ang kanyang nanay. Si Sarah naman ay doon sa kanyang silid tulugan. Tatay, huwag niyo pong iiwan si nanay ha. Minsan makakalimutin yan eh. Baka sa pag-uwi ko hindi niya na ako kilala. Natatawa man ay hindi maiwasang mapaiyak ni Jelly nang yakapin ng ama. Pasimple niyang pinunasan ng luha upang hindi ito makita ng magulang. Ikaw talagang bata ka. Imposible namang makakalimutan ko ang nag-iisa naming anak. Basta, siguraduhin mo lang na wala kang dadalhin kasintahan pag uwi mo at ipapaita ko yan sa tatay mo. Niyakap ni Linda si Jelly at pinupog ng halikang muka. Talagang iitakin ko siya. Nakasimangot na sabi ni Nando. Tumingin kay Sarah na natatawa. Ikaw na bata ka, bantayan mo itong kaibigan mo. Alam mo namang may pagkalampad din ito minsan. Magaling siya sa gawaing bahay, ngunit kadalasan ay mauubos naman ang gamit niyo sa kakasigira niya. Iiling-iling na pinakawalan ni Nando ang anak pagkatapos nitong magpumiglas sa yakap niya. Dahil na din sa kanyang sinabi. Ako na po ang bahala kay Jelly, Nanay Linda at Tatay Nando. Nakangiting sabi ni Sarah. Alagaan niyo ang sarili niyo. Huwag kayong maghihiwalay. Sarah, iha, bantayan mo itong anak ko ha. Sige na, umalis na kayo at nariyan na ang boss. Baka magbago pang isip namin ng tatay mo. Mga paalala ko sa'yo, Jelly, huwag mong kalilimutan. Tumango-tango si Jelly habang pinipigilan ng sariling huwag maiyak sa harap ng kanyang mga magulang. Ingat din po kayo, nanay, tatay. Hinagka ni Jelly ang mga ito, saka sumama kay Sarah patungo sa bus. Pag-upo pa lamang nila Jelly at Sarah, doon tumulo ang luha ni Jelly. Niyakap siya ni Sarah at pinakalma. Naintindihan niya ang nararamdaman ni Jelly dahil yun din ang nararamdaman ni Sarah nung unang beses siyang humiwalay sa magulang.
Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Sarah nang makita ang pamumutla ni Jelly. Tumango naman siya. Oo. Siguro ay hindi lamang ako sanay sa biyahe. Ngayon lang kasi ako nakasakay ulit sa bus kaya nahihilo ako. Inasikaso ni Sarah si Jelly. Kahit natatawa siya sa itsura ng kaibigan, ay pinigilan niya yon dahil alam niyang magtatampo ito sa kanya. Kaya nang makarating sila, ay mabilis na bumaba si Jelly sa bus at nagtungo sa malapit na basurahan. Kala ko ba ayos ka lang? Natatawang hinaplos ni Sarah ang likuran ng kaibigan. Ayos naman ako, Sarah. Sumamalan talaga yung tiyan ko. Nakangusong wika ni Jelly. Susunduin tayo ni Sir. Nag-text ako kanina na baka dumating na tayo. Nagkataon naman na hindi siya pumasok dahil may pupuntahang party mamaya. Ibinigay ni Sarah ang isang bag niya na agad naman niyang kinuha. Halika at naghihintay na siya doon. Sumunod si Jelly kay Sarah nang maglakad dito patungo sa kung saan hanggang sa tumigil ito sa isang magandang sasakyan. Sir Lian! Kinatok ni Sarah ang bintana nito. Nandito na kami, pabukas ng pinto. Bumukas ang pinto ng kotse. Pilit na sinisilip ni Jelly ang taong bumaba roon. Dahil nakaharang si Sarah sa harap, ay nakangusong yumuko na lamang siya. Siya po si Jelly, yung sinasabi ko ipapasok ko. Jelly, siya magiging amo mo. Si Sir Trix Leander Montero. Nakangiting umalis si Sarah sa harap niya upang makita siya ni Leander. Saktong pag-alis ni Sarah ay ang pagtingala ni Jelly. Natigilan si Leander nang magtagpo ang paningin nila ni Jelly. Iyon ang unang pagkakataon na may nakaagaw ng buong atensyon ni Leander sa unang pagkikita. Pareho silang natigilan, hindi makapagsalita. Si Jelly na namamangha nang makita si Leander. Hello po, ako po si Jelly, ang bagong kasambahay niyo po. Kumuway si Jelly kay Leander na tinaasan lamang siya ng kilay. Bahagyang tumaas pati ang gilid ng labi. Nakita ni Sarah ang pagtitig ni Leander sa kanyang kaibigan, kung kaya lihim siyang napangiti. Mukhang sa Manila pa makakakita si Jelly ng kasintahan. Ngunit nang maalala ang hinabili ni Nanay Linda at Tatay Nando, ay napangiwi si Sarah. Bumuntong hininga at kinalabit ang kanyang amo na parang wala ng planong bawiin ang titig sa kaibigan niya. Sir, aalis na ba tayo? Mainit na, baka mangitim ako. Alam mo naman siguro kung gaano kamahal ang binayad ko para magpaturok ng glutathione. Pang-aagaw ni Sarah ng pansin ni Leander. Kunot ang noong nilingon ni Leander si Sarah. Si Jelly ay kahit napanguso ay nagpasalamat sa ginawa ni Sarah, kung hindi ay baka maglaway siya katititig kay Leander. Nakakahiya yun. Ngunit ang sabi ng kanyang ina ay huwag siyang mahihiya ron sa Maynila. Sa likuran ka umupo, sabi ni Leander kay Sarah bago muling nilingon si Jelly. Maupo ka ron sa harapan. Saka ito pumasok sa kotse nito. Si Sarah ay tinanguan ni Jelly bago pumasok din sa loob ng sasakyan. Sa lubong ang kilay na naglakad si Jelly patungo sa harap ng kotse ni Leander. Tumingin siya sa hood nito at walang pagdadalawang isip na umupo roon. Hindi ba delikado umupo dito? Kapag umandar ang sasakyan, baka mauna pa ako makarating sa bahay ni Sir Lian. Bakit ako pang nilagay dito? Kung pwede naman siya ang maupo dito. Inis na bulong ni Jelly, ngunit napatalon sa gulat nang malakas na bumusina ang sasakyan ni Leander. Hanggang na makita ni Jelly ang pagbaba ni Leander sa kotse at nilapitan siya. Anong ginagawa mo? Sabi ko ay maupo ka sa harap. Bakit sa hood ka nakaupo? Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Kunot ang noong tanong ni Leander. Jelly, ba't ka dyan nakaupo? Baliw ka ba? Natatawang dumungaw si Sarah sa bintana. Nilingon siya ni Jelly. Ang sabi niya ay umupo ako sa harap. Nakaupo naman ako dito. Sarah, anong klaseng upo ba ang kailangan kong gawin? Anong klaseng upo ang gusto niyo? Nagdekwatro ang umupo si Jelly. Muntik pang mahulog, ngunit mabilis na hinawakan ni Leander sa bewang.
Hindi iyon napansin ni Jelly. Imbis ay tiningala si Leander na nooy may nagpipigil ng ngiti sa labi habang nakatingin sa kanya. Ganito upo ba, ayos na? Bakit ba kasi ako pinapaubo dito? Wala akong mahahawakan dito. Maaaring ikaw na lang ang umupo? Narinig ni Jelly ang malakas na pagtawa ni Sarah nang marinig ang kanyang sinabi. Napangisi naman si Leander. Dahan-dahang binuhat ang bewang ni Jelly upang ibaba siya roon. Inalalayan pa siya ni Leander patungo sa front seat ng kotse. Itong upuan sa harapan tinutukoy ko, miss. Ang inupuan mo kanina ay hood ng kotse. Bawal maupo doon habang umaandar ang sasakyan. Delikado. Pareho tayong huhulihin ng pulis. Binuksan ni Leander ang pinto ng kotse at muli siyang inalalayan papasok. Makukulong tayo? Hala Sarah, hindi maaari yun. Magagalit sa akin si nanay. Gusto mo bang pati ikaw ay paluin niya ng walis tingting? Kinakabahang saad ni Jelly. Takot na makulong sila dahil sa pag-upo niya roon sa hood. Hindi naman mangyayari yon lalo na at nasa loob ka na nakaupo at hindi sa hood ng kotse. Pigil ni Sarah ang huwag matawa habang nakatingin sa kanya. Hindi niya naman kasi sinabi agad. Napapahiyang sabi ni Jelly na kinatawa ni Leander at Sarah. Pasensya na. Sa susunod, detalyado yung sasabihin niyo. Muling pumasok si Leander sa driver's seat at nilingon si Sarah. Hindi mo sinabi? Makahulugang sabi ni Leander. Hindi ko naman inaasahan na ganun siya ka-inosente sa bagay na yun. Aba sir, ang tagal ko din hindi nakasama yan ha? Nakasimangot na sagot ni Sarah. Nilingon ni Jelly ang kaibigan. Kunot ang noo na tiningnan nito. Sinong matagal mo hindi nakasama, Sarah? May kasintahan ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumawa si Sarah at pinitik ang noo ni Jelly na kinadaing naman niya. Tumahimik ka na lamang dyan at wala akong kasintahan, Jelly. Alam mo wala pa sa isip ko yan. Kala ko kasi meron eh. Pero bakit sinabi mong matagal mo siyang hindi nakasama? Sino bang tinutukoy mo? Nagtatakang tanong nito. Ikaw ang tinutukoy ko. Saka talaga namang matagal na tayong hindi nagkasama. 3 taon din na umuwi ako ulit sa atin. Napangiwi si Sarah habang nakatingin kay Jelly. Ewan ko sa'yo. Nagkamot ng noo si Jelly at bahagyang sinulyapan si Leander na ngayon ay seryosong nagmamaneho. Ang gwapo ni Sir Lian, di ba? Huwag mo masyado ipahalata, Jelly. Baka pahirapan ka sa gawaing bahay. Alam mo bang kapag nagkagusto ka kay Sir Lian, ay uubusin mo linisin ang malaking mansyon niya? Napansin ni Sarah ang pagtitig ni Jelly kay Leander kung kaya't sinabi niya yon. Napatakip naman ang bibig si Sarah upang pigilan ang halakhak nang makitang natigilan si Jelly. Nanlalaki ang mga matang tiningnan si Sarah. Bagaman si Leander ay bahagyang napaubo sa sinabi ni Sarah, sumulya pa kay Jelly upang tingnan ang reaksyon nito. Huwag kang maniwala rin sa kaibigan mong baliw. Asik ni Leander nang makita ang pag-awang ng labi ni Jelly. Totoo ang sinabi ko, Jelly. Maniwala ka sa akin dahil kaibigan mo ko. Huwag kang magkakagusto kay Sir Lian. Sabi pa ni Sarah sa seryosong muka, ngunit sa loob-loob ay natatawa na. Ha? Hindi ko naman siya gusto, Sarah. Nakakatakot naman yung sinabi mo. Buti na lang at hindi ko siya gusto. Nangyari na bang may nagkagusto sa kanya at pinahirapan niya? Nagtatakang tanong ni Jelly na kinatawa naman ng malakas si Sarah. Narinig pa nila ang mahinang mura ni Leander na hindi nila pinansin. Tumahimik ka na, Sarah. Baka gusto mong bawiin ko ang bonus na ibibigay ko sa'yo. Ito na sir, tatahimik na. Hindi ka naman mabiro dyan. Kailan mo ba ibibigay yung bonus ko? Lumapit si Sarah upang bumulong kay Jelly. Pilitin mo si sir na ibigay sa akin ang bonus ko. Libre kita bukas. Inosenteng tumango si Jelly. Ibigay mo na ang bonus ni Sarah. Kawawa naman siya. Alam mo bang ililibre niya ako pag binigay mo ang bonus niya? Sige na, ibigay mo na. Sinubukang sundutin ni Jelly ang braso ni Leander na ikinaawang ng labi ni Sarah at ng lalaki. Hindi lubos maisip ni Sarah
na may ibang gumagawa nun kay Leander. Hindi iyon inaasahan ni Sarah. Ang hinihintay lamang ni Sarah ay gamitan ni Jelly si Leander ng pagpapakyut nitong pagmuso. Ngunit, mas kinagulat ni Sarah ang pagsagot ni Leander sa kaibigan. Sige, kung yan ang gusto mo. Tataasan ko pa upang may pambili ka din ng para sa'yo. Pagkarating ng mansyon ni Leander, ay halos mahulog ang panga ni Jelly. Hindi niya inaasahan na mas malaki ang bahay ni Leander sa iniisip niya. Napapaisip tuloy siya kung sakaling ilagay siya ni Leander sa pagwawalis sa paligid. Paniguradong mahihirapan siya lalo na at malaki ang mansyon. Sarah, uwi mo na lang ako. Pakiramdam ko mahihimatay ako sa paglilinis sa paligid. Sa lawak ng lugar, baka abutan ako ng buwan bago makatapos. Kinakabahang wika ni Jelly. Baliw, may tagalinis na si Sir Lian sa labas. Halika at papakilala kita sa mga kasambahay dito. Mababait ang matatandang kasambahay dito. Ngunit ang mga batang kasambahay ay alagad ni Lucifer. Huwag mo na lamang pansinin. Hinila ni Sarah si Jelly papasok habang bitbit ang mga gamit niya. Kakausapin kita, mamaya miss, para sa trabaho mo. Sarah, dalhin mo siya mamaya sa silidaklatan ko. Seryosong sabi ni Leander. Matagal pa nitong tinitigan si Jelly bago tuluyang umalis para pumunta sa kwarto nito. Sumaludo si Sarah. Dinala muna niya si Jelly sa kwarto matutulugan nito. Nang makita ni Jelly ang kama, ay parang gusto niya na lamang humiga roon dahil sa pagod sa biyahe. Ngunit hindi siya hinayaan ni Sarah. Muli siyang hinila nito patungo sa kung saan. Nanay Luz, narito na po yung kasama ko, yung kaibigan ko. Sabi ni Sarah nang makita ang iilang matatanda na naroon sa kusina. Tumingin ang mga ito sa kanila ni Sarah. May ngiti sa labi na nilapitan sila. Mabuti naman at nakabalik ka agad, iha. Nakausap niyo na ba si Sir Lian? Ang ganda niyang kaibigan mo. Malumanay si Luz magsalita at magaan kung tumingin kay Jelly. Biglang nalungkot si Jelly. Naalala at namiss niya ang kanyang magulang. Ngunit nang pinakilala ni Sarah ang mga naroon sa kanya, ay nawala na yun sa isip niya. Nang ilibot siya ni Sarah sa mansyon ni Leander, ay halos malula siya. Malawak yun, nakakangalay lakarin, ng pabalik-balik. Kawawa ang mga kasambahay na naglilinis doon. Napalunok siya dahil alam niyang isa din siya sa mga mahihirapan kapag nabigay na sa kanya ang trabaho niya. Maupo ka, miss. Tinuro ni Leander kay Jelly ang upuang nasa harap nito nang ipasok siya ni Sarah sa loob. Napataas ang kilay na tiningnan ni Leander si Sarah. Ikaw, lumabas ka. Kaibigan mo lang ang kakausapin ko. Kukunin ko yung bonus ko, sir. Asik ni Sarah. Ibibigay ko sa kaibigan mo mamaya. Lumabas ka na. Pagtataboy ni Leander, napadabog naman, na sinunod ni Sarah. Mahinang napatawa si Jelly habang nakatingin sa kaibigan. Bagaman sa pagbaling ni Jelly kay Leander, ay agad siyang nahiya. Nakatitig si Leander sa kanya na parabang naaaliw itong titigan siya habang tumatawa. Maglilinis ka ng kwarto ko. Yun lang ang trabahong gagawin mo. Araw-araw mong lilinisin yon. Seryoso at hindi maalis ni Leander ang tingin kay Jelly. Ano pang lilinisin ko, sir? Kung malinis na rin pala. Naguguluhang tumitig si Jelly dito at napalunok nang magtagpo ang kanilang paningin. Ikaw, kung anong nais mong gawin, maaari kang matulog sa kwarto ko. Nakangising saad ni Leander. Matulog? Hindi na po. Baka bawasan niyo pa yung sweldo ko. Pero maaari akong tumulong magluto. Bumuntong hininga si Leander. Ganito na lang. Dahil gusto mo rin naman tumulong sa pagluluto, ikaw na lang ang magluto ng agahan ko. Dahil nasa opisina ako buong araw, may tanghalian na ako ron. Ihatid mo ang pagkain sa kwarto, saka kalilinis. Sa hapunan ay sinaylo sa magluluto. Yun lang po ba, sir? Kunot ang naupang tanong ni Jelly. Every Saturday, labahan mo ang mga damit ko. Yun lang. Huwag ka na maghanap ng iba pang trabaho. Saad ni Leander sa katumayo.
Lumapit siya kay Jelly at kinatigil naman ito ng bahagya ang ginawa niya. Nagtatakang tumingala si Jelly nang dahan-dahan siyang inalalayan ni Leander patayo. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto ko. Bukas na bukas ay magsisimula ka na. Sabi nito, tumango na lamang si Jelly at nagpaakay dito. Ito ang lilinisin ko? Nakaawang ang labing tanong ni Jelly. Wala sa sariling nilibot ang paningin sa buong paligid. Sir, sana sinabi niyong malaki pala itong kwarto mo. Napalabis si Leander. Malinis ang kwarto ko kaya konting linis na ang kailangan dyan. Nang makita ni Jelly ang banyo ni Leander, ay halos manghina ang tuhod niya. Hanggang sa paglabas sa kwarto nito, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit nasa kwarto ka na ni Sir Leander? Iniwan kong nasa silid-aklatan ka pero lumabas kang nasa kwarto na niya? Striktang saad ni Sarah. Daig pa ang ina ni Jelly sa panenermon sa kanya. Anong meron sa mukha ko? Doon ang trabaho ko, Sarah. Pinakita ni Sir Leander ang kwartong lilinisan ko bukas. Sarah, pakiramdam ko sasakit yung katawan ko. Hindi ko inaasahan na malaki pala ang kwarto niya. Hindi pa yun nagkakalahati sa bahay namin. Tapos ang banyo niya, kasing laki na nun ng bahay ng kapitan namin sa bayan. Nakangusong sinapo ni Jelly ang ulo at nagpaakay kay Sarah patungo sa kanilang kwarto upang makapagpahinga na. Ikaw ang maglilinis ng kwarto niya? Aba, ang galing. Maraming matatagal ng kasambahay dito. Ngunit wala ni isa sa kanilang hinayaan niyang lalaking niya na maglinis ng kwarto niya. Maliban kay Nailus at sa akin. Nakangiwing saad ni Sarah. Tinitigan ng mabuti ang kaibigan. Hindi ko tuloy alam kung swerte ka o malas dahil ikaw ang pinalinis niya nun. Paniguradong ikaw ang laman ng chismis ng ibang kasambahay dito. Gustong gusto pa naman ng mga yun na maglinis sa kwarto ni Sir Leander. Palibhasa, may mga gusto sila kay Sir. May gusto? Hindi ba sabi mo pinapahirapan? Umiling si Sarah upang patigilin siya sa pagsasalita. Bukas ko sasabihin sa iyo ang tungkol dyan. Ngunit kinaumagahan ay hindi naman makausap ni Jelly si Sarah dahil nagmamadali ito. Si Jelly naman ay agad na nagtungo sa kusina at tinanong si Nailus kung ano ang laging agahan ni Leander dahil siya ang magluluto. Ikaw ang magluluto ng agahan ni Sir Leander? Ang dinig ko rin ay ikaw ang maglilinis ng kwarto niya. Isang babae ang lumapit kay Jelly sa kalagitnaan ng kanyang pagluluto. Si Cora. Ang bilis naman kumalat nun. Si Sarah ba ang nagsabi? Alam mo, chismosa talaga yung kaibigan ko. Huwag niyo na lamang pansinin. Mas mabuting magtrabaho na lamang tayo. Nilagay ni Jelly ang mga niluto niya sa plato at dumaan sa gilid ni Cora. Padaan. Ihahatid ko pa ito kay Sir Leander. Kapag nahuli ako at magalit siya, ikaw ang ituturo kong dahilan kaya nahuli ako. Agad naman itong gumilid, kung kaya't nakangiting hinatid ni Jelly ang agahan ni Sir Leander. Kanina pa kita hinihintay. Seryosong saad ni Leander nang ilapag ni Jelly ang agahan niya. Hinintay mo ko? Bakit hindi ka nalang bumaba kanina? Nakangusong wika ni Jelly at bahagyang namewang sa harap ni Leander. Nakita ni Jelly ang pagkamangha sa mukha ng binata habang pinagmamasdan siya. Tuloy ay nahihiyang tumalikod siya. Bukas, kapag matagal kang dumating ay bababa na lamang ako. Bumuntong hiningang sabi ni Leander at lumapit sa mesa. Akmang maglalakad si Jelly palabas nang hawakan siya sa kamay ni Leander. Sabayan mo ko, marami tong niluto mo, hindi ko mauubos. Walang nagawa si Jelly kundi ang sabayan si Leander. Nakatingin lamang si Jelly nang pagsilbihan pa siya nito. Bahagya pang sinulya pa ng mga kamay dahil mukhang wala itong silbi ng oras na yon. Si Leander ang nagsilbi sa kanya na dapat ay gawain niya. Tama na po yan, hindi ko po ito mauubos, Sir Lean. Sabi ni Jelly. Ilang taon ka na? Ang sabi ni Sarah ay ikaw ang nag-iisang anak ng mga magulang mo? Ito ang unang beses mo magtatrabaho sa syudad?
Hindi maiwasang mapalabi ni Jelly at magtaka nang makita ang seryosong mukha ni Leander. 27 na po ako. Ito ang unang beses ko magtrabaho sa iba at malayo sa amin. Imbes na pagtuunan ng pansin ni Leander ay sunod-sunod na sumubo si Jelly. Kumain ka pa, Sir Lian. Mukhang kulang pa sa'yo. Pigil ang ngiting sabi ni Leander nang muling kumuha ng pagkain si Jelly at pinuno ang pinggan niya. Ang ganda mo. Bulong pa niya. Po? Sinong maganda? Ako po? Tumigil si Jelly sa pagsubo at hinarap si Leander. Alam mo ba, sir, ang sabi ni nanay at tatay, ay ako ang pinakamaganda sa bayan namin. Gusto nga ni nanay na isali ako sa Hara. Kaso, ayaw ni tatay. Kasi baka daw marami ang pumuntang lalaki sa bahay. Nasa bundok pa naman ang bahay namin. Mahihirapan lang silang umakyat. Ang sabi pa ni nanay, pwede naman magmotor papasok. Lalakarin lang nila kapag nasa sapa na paakyat. Pero ayaw talaga ni tatay eh. Madaldal na kwento ni Jelly habang puno ang kanyang bibig. Kumunot ang noo ni Leander. Marahan na pinunasan ang gilid ng labi ni Jelly. Sang-ayon ako sa tatay mo. Hindi ka dapat sumasali roon dahil marami ang magkakagusto sa'yo. Hindi talaga. Iitakin sila ni tatay kapag nagpunta sila sa bahay. Nakangiwing tumangutango si Jelly. Iitakin din ba ako ng tatay mo kapag nagpunta ako doon? Malumanay ang boses ni Leander, kung kaya agad na natigilan si Jelly. Ilang segundo ay tumango siya. Hindi ka kilala ni tatay, kaya sigurado akong iitakin ka pa rin niya. Tapos na ako, sir. Tagal niyo naman kumain. Naunahan pa kita. Ayaw niyo po ba? Sige, ako na lang kakain. Masama po ang magsayang ng pagkain. Kinuha ni Jelly ang pinggan ni Leander at kinain yun nang hindi pa ito pumapayag. Bakit ang tagal mo sa kwarto ni Sir Leander? Naghatid ka lang ng pagkain, di ba? Masama ang tinging bungad ni Patricia kay Jelly. Isa din itong kasambahay na kaibigan ni Cora. Umiling si Jelly at inosenteng nilagay ang hugasin sa lababo upang hugasan yon. Mukhang tapos na rin kumain ang ibang kasambahay dahil naayos na nila ang nasa mesa. Niyaya ako ni Sir na kumain, kaya sabay kami. Pero madaldal din pala si Sir, no? Di nga niya naubos yung pagkain niya dahil panay salita siya. Tuloy, ako na lang umubos dun. Nakasimangot na sabi ni Jelly. Ano? Inubos mo ang pagkain? Ano na naman yan, Patricia at Cora? Inaawan niyo ba yang si Jelly? Abay magsibalik na kayo sa inyong mga trabaho imbis na pakialaman niyo yung tao. Baka gusto yung sabihin ko kay Leander na pauwiin kayo sa inyo. Pumasok si Nailus sa kusina at nakita ang dalawa na masama ang tingin kay Jelly. Jelly, si Cora na riyan dahil trabaho niya yan. Bumalik ka na sa kwarto ni Sir Leander. Linisin mo ang bawat sulok ng kwarto. Naiintindihan mo ba? Ayaw na ayaw ni Sir Leander nyo na may nakikitang dumi sa kanyang silid. Sumaludo naman si Jelly. Tumakbo patungo sa kwarto ni Leander. Kakaalis lamang ni Leander patungo sa kumpanya nito. Dahil si Sarah ay mas maagang umalis. Hindi niya alam kung yun ba talaga ang oras ng pagtungo niya roon sa kumpanya. O baka, iniiwasan lamang nitong may matanong siyang patungkol kay Sir Leander. Tinuro ni Leander kay Jelly ang passcode ng kanyang silid na tanging sila lamang ni Nailus at Sarah ang may alam. Dahil sa laki ng kwarto, ay sinimulan ni Jelly sa banyo. Sinunod ang buong silid nito, ngunit hindi pa nakakalahati sa paglilinis si Jelly, ay bumukas ang pinto. Nailus, may kailangan po kayo? Malapit ko na po matapos. Hindi naman po marumi ang kwarto kaya nagpunas at nagwalis po ako. Inayos ko din po ang aparador. Natigilan sa pagwawalis si Jelly nang maramdaman ang presensya sa kanyang likuran. Nalinis mo na ang banyo? Seryosong tanong ni Leander na kinagulat ni Jelly. Halos mawalan siya ng balanse, ngunit mabilis na pinulupot ni Leander ang braso sa bewang niya upang alalayan siya. Nagulat ba kita? Pasensya na hindi ko sinasadya. Nilingon siya ni Jelly na napanguso. Andito ka na, sir? Kaalis niyo pa lang po. Nagtrabaho ko ng 2 oras. Kanina pa yun.
Kunot ang noong inayos ni Leander ang nakaharang na buhok sa mukha ni Jelly. Iniwan niyo po si Sarah dun? Naiilang na tanong ni Jelly. Inayos ang pagkakatayo upang maayos itong makausap. Ganun po kayo magtrabaho? Ang tamad niyo naman po, sir. Alam niyo po ba, si nanay at tatay buong araw sila nagtatrabaho sa sakahan namin. Magpapahinga lang yun na ilang minuto tapos babalik ulit sila sa trabaho. Sabi ni Jelly at nagsimulang maglinis muli. Si Leander ay dahan-dahan na hinubad ang damit niya. Nilingon si Jelly na ngayon ay nakatulala na sa kanya. Kahit hindi ako magtrabaho ay maraming pumapasok na pera sa akin. Kaya kitang buhayin at ang mga anak natin. Kahit ang mga apo ko ay kaya kong buhayin lahat. Kaya san ka pa? Sa akin ka na. Nakangising wika ni Leander. Po? Anong anak natin? Nasaan po, sir? Marami ba tayong anak? Hala, hindi ko alam. Baka pagalitan ako ni nanay na pinabayaan lamang sila. Nanlalaki ang mga matang sabi ni Jelly na lumapit pa kay Leander at hinila ang sandong suot nito. Gusto ni Leander na kausapin si Jelly sa seryosong paraan. Ngunit sa sinabi nito ay hindi niya maiwasang matawa. Napangisi siya at isang bagay ang naisip niya. Ipapakita ko sila sa'yo kung titigilan mo ang kakagamit sa akin ng po at opo. Dahil gusto kong tawagin mo ko sa pangalan ko, miss. Malambing na saad ni Leander. Baka magalit sa akin si Sarah dahil ang sabi niya ay tawagin kitang sir. Hinila ni Leander si Jelly patungo sa kama at inalalayan siyang maupo roon. Ako ang bahalang magpaliwanag sa kaibigan mo. Napalabi si Jelly na wala ang atensyon kay Leander dahil naramdaman niya ang lambot ng kamang inuupuan niya. Nakangusong nilingon nito si Jelly. Gusto mong matulog? Sige na. At ako na ang tatapos maglinis. Kinuha ni Leander ang walis na kaninang hawak ni Jelly. Alam kong pagod kang maglinis ng banyo. Napatayo si Jelly ngunit agad siyang hinawakan ni Leander sa magkabilang balikat. Pilit siyang pinapahiga. Basta gisingin mo ko pag dumating si Sarah. Mamayang gabi pa uuwi si Sarah. Sagot ni Leander at nagsimulang magwalis. Paano yung mga anak natin, Leander? Ang sabi mo ipapakita mo sila sa akin. Nahiga si Jelly at nakangusong tiningnan si Leander. Bagaman, dahil sa lambot ng kama ng binata, ay nakaramdam ang dalaga ng antok. Bukas ay aalis tayo. Pupunta tayo doon. Kontento na si Jelly sa sagot na yon. Kaya unti-unti nang ipinikit ang mga mata niya. Nagising si Jelly dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang bewang. Sinubukan niyang kumalaw, ngunit hinapit siya ng kung sino mula sa harapan. Leander? Namulatan niya ang kanyang amo na nakayakap at nakasiksik sa kanya. Ngunit alam ni Jelly na gising ito dahil mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Naiipit ako. Bakit ka nakayakap sa akin? Ang sabi ni nanay bawal magtabi ang babae at lalaki ng hindi kasal. Marahang napatawa si Leander. Hinahanap ka ni Nailuz. Isasama ka niya sa palengke para lulutuin mo sa agahan bukas at susunod. Nakasimangot na saad ni Leander. Dinagdag ang salitang nagpangiti kay Jelly. Sasamahan ko kayo para may tagabitbit kayo. Kaya nang lumabas ng kwarto si Leander, ay agad na nagtungo si Jelly sa kwarto nila at nag-ayos. Saktong pagtapos ni Jelly ay pumasok na si Nailuz. Tapos ka na ba, Jelly iha? Halika na at sasama sa atin si Sir Leander. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa isip ng batang yun at sumama. Abay, unang beses nagpresentang sasama iyon. Iniisip ko nga at baka ikaw ang dahilan. Ngunit kilala ko ang batang yun. Simula nang umalis si Bianca ay hindi na tumingin pa sa ibang babae. Iiling-iling, nasabi ni Nailuz, saka hinawakan ng kamay ni Jelly upang hilahin siya palabas. Sino pong Bianca, Nay? Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Nagtatakang sabi ni Jelly, ngunit umiling lamang si Nailuz sa kanya
at tila walang planong sabihin kung sino ang binanggit nitong pangalan. Hinila siya ng matanda palabas ng kwarto at nadatnan si Cora at Patricia kasama ang dalawa pang kasambahay sa pasilyo. Nay Luz, totoo pong sasama si Sir Leander sa palengke? Sinamaan ng tingin ni Cora si Jelly. Nay, ako na lang po ang sasama. Nay, ako na po. Hindi ba at ako naman ang palagi mong sinasama? Napakamot sa ulo si Jelly nang magsagutan na si Cora at si Patricia. Napailing na lamang si Nay Luz sa kanila. Nay Luz, Jelly, tapos na ba kayo? Umalis na tayo. Supladong lumapit si Leander sa kanila, kaya tumakbo si Jelly patungo rito. Leander, sabi nila sila na lang daw ang sasama. Mananatili na lamang ako dito kung ganon. Yung mga bibilihin ay sasabihin ko na lamang sa kanila tapos. Tinakpan ni Leander ang bibig gamit ang kamay niya. Ang ingay mo naman, miss. Nakangiting pinanggigilan ni Leander ang ilong ni Jelly. Gulat naman ang tatlong babaeng nakatingin sa kanila. Ngunit, ang nagpagulat sa kanila ay ang pagtawag ni Jelly sa pangalan ni Leander at ang pagngiti ng boss nila sa bagong kasambahay. Nang bumaling si Leander sa dalawang dalaga, ay nawala ang kakaibang emosyon sa mukha nito. Magtatrabaho kayo dito o ibibigay ko na ang huling sweldo nyo? Pat, hindi ba't maglilinis pa tayo ng kusina? Sabi ni Nailo saya ayusin natin ang microwave. Mukhang nasira eh. Hinila na ni Cora si Patricia patungo sa kusina, ngunit bago tuluyang makalayo, ay sinamaan nila ng tingin si Jelly. Gusto mo ba ng sinigang bukas ng umaga? Tanong ni Jelly kay Leander habang nakatingin sa mga nakahiwang manok sa palengke. Kung ano ang gusto mo. Mag-hotdog ka na lang. Napapalabing sabi ni Jelly sa inis. Lahat kasi ng sinasabi niyang pagkain, yun ang sinasagot ni Leander. Ayoko niyan. May hotdog na ako, miss. Hinila ni Leander ang damit ni Jelly sa likuran nang may dumaang lalaki sa harap nito. Hindi mo ba nakikitang may tao sa harap tapos dadaan ka pa? Malaki ang daan sa likuran. Asik ni Leander sa binatang lalaki na napatingin naman sa kanila. Hala, pasensya na po. Umalis ito sa harap nila at napahiyang tumabi. Bumuntong hininga naman si Nay Luz nang makita ang ginawa ni Leander. Ngunit sa huli ay napatawa na rin. Hayaan mo na nga yung bata, Leander. Ganon talaga rito sa palengke. Sa sobrang siksikan ay nag-aagawan ng pwesto. Halika at doon tayo. Bago hilahin ni Nay Luz si Jelly, ay ibinigay ni Jelly ang pinamili kay Leander na kinagulat ni Nay Luz. Nagpresenta kang maging tagabitbit kanina, kaya hawakan mo yan, sir. Hanggang sa umuwi ay dala-dala ni Leander ang lahat ng pinamili. Bumaba si Nay Luz at Jelly sa kotse nang walang dala na kahit ano. Kaya nang makita ng mga kasambahay si Leander, ay halos madapa ang mga itong nag-unahan patungo sa binata, ngunit umiling lamang ito. Kaya ko na to, wag na kayo makialam. Masungit na dinala niya iyon sa kusina. Hayaan niyo na siya at sinusubukan niya maging gentleman kahit papaano. Naiiling na sabi naman ni Nay Luz sa mga ito. Nakailang balik din si Leander bago nilapitan si Jelly na nakatingin lamang sa mga kasambahay doon na nakaawang ang labing nakatingin kay Leander. Miss, napagod ako. Paikuha naman ako ng damit sa taas. Hinawakan ni Leander ang kamay ni Jelly at nilagay doon ang damit na hinubad. Ang lapit lang ng kwarto mo, Leander. Sumimangot na sinunod ito ni Jelly na kinasinghap ng mga naroon. Wala ka bang trabaho ngayon? Maglilinis ako ng silidaklatan mamaya. Nilapag ni Jelly ang agahan ni Leander isang araw. Wala. Sasama ka ba mamaya? Pupunta ako sa mga anak natin. Nakangiting sabi ni Leander nang simulang kainin ang niluto ni Jelly. Ngunit tulad sa nakalipas na linggo, ay sinabayan itong kumain ni Jelly. Dediretso ako sa kumpanya mamaya. May kukunin ako kay Sarah. Pagkarinig ng pangalan ni Sarah, ay pumayag si Jelly na sumama. Hindi alam ni Jelly ang mararamdaman ng pagbaba nila sa isang bahay ampunan
ay nakapalibot ang braso ni Leander sa kanya. Mula nang dumating si Jelly, ay napapansin niya na ang kakaibang kilos ni Leander. Ngunit hinayaan niya dahil aaminin man niya o hindi, may kakaiba siyang nararamdaman para sa binata. Papa Leander! Sigaw ng mga bata doon nang binuksan ni Leander ang pinto. Miss, ang dami ng mga anak natin. Napanganga si Jelly sa sinabi ni Leander. Inaasahan ni Leander na naintindihan na ni Jelly yon. Ngunit napailing siya nang marinig ang sinagot nito sa kanya. Ang dami nga, Leander. Nakaya ko silang ilabas lahat. Pero bakit sila narito? Nakita ko sa labas na angel scare to. Dito mo pinaalaga ang mga anak natin, Leander? Akala ko ba'y mayaman ka? Nakakaawa naman ang mga anak ko. Suminghot at nagpunas ng luha si Jelly nang lingunin ni Leander. Lumapit si Leander kay Jelly at niyakap ito. Huwag kang umiyak, miss. Baka sabihin nila pinaiyak kita. Saka pinaalaga ko sila dito upang matutukan silang lahat. Hinagkan siya ni Leander sa noo. Pigil na huwag matawa. Mr. Leander. Lumapit ang isang babaeng nakasuot ng pangmadring damit. Ngumiti ito kay Jelly bago tiningnan si Leander. Mabuti po at dumating na kayo. Ang mga bata ay araw-araw kayong hinahanap. Mukhang namiss kayo. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, Leander, kung ikaw na lang ang nag-alaga sa anak. Natigil sa pagsasalita si Jelly nang hapitin ni Leander ang bewang niya at bahagyang hinagka ng sintido niya. Miss Mamayana, huwag mong sabihin sa kanila na anak natin sila. Wala silang alam. Paanong hindi nila alam kung sila ang nag-aalaga? Tinago natin, di ba? Sige na at pumunta ka na rin sa mga bata. Ang sabi mo ay maglalaro kayo. Sinunod naman siya ni Jelly at nilapitan ng mga bata at nakipaglaro. Mula sa pakikipag-usap sa mga madre, ay nabaling ang atensyon ni Leander kay Jelly nang marinig ang malakas itong pagtawa. Nawala ang seryosong ekspresyon niya nang tingnan ang masayang mukha ni Jelly habang nakikipaglaro sa mga bata. Babalik din tayo sa susunod na linggo. Marahan at malambing na saad ni Leander nang ayaw umalis ni Jelly. Talaga? Pangako mo yan ha? Ayaw ko silang iwan dito, Leander. Malungkot na sabi ni Jelly na nagpatawa muli kay Leander. Pangako, miss. Uwi na tayo. Ipapadala ko na lang kay Sarah ang mga papeles. Bumaling si Leander sa mga bata na malungkot na nakatingin kay Jelly. Sige na mga bata, bumalik na kayo sa mga kwarto nyo. At kapag may nakita kayo, roong regalo, sa inyo na. Nanlaki naman ang mga mata ng mga ito at nagunahan na makabalik sa loob. Kahit ayaw pang umalis ni Jelly ay wala siyang magagawa. Gumagabi na, matagal din sila naglaro ng mga bata. Nang makauwi naman sa mansyon ni Leander, ay bagsak na nakatulog si Jelly sa kotse. Dahil nakatulog si Jelly sa kotse, dinala na lamang siya ni Leander sa silid nito, imbis na sa kwarto ng mga kasambahay. Nakita man ni Sarah yon, ngunit pinagkibit balikat na lamang nito. Paano ba ito gagamitin? Kinuha ni Jelly ang isang damit ni Leander at pilit pinapasok sa maliit na bagay. Sira na siguro itong washing machine. Kagigising lamang niya sa kwarto ni Leander. Ang eksaktong lugar, sa mga bisig ng binata. Ayaw mang umalis doon ni Jelly ay kailangan niya dahil may trabaho siya sa umagang yon. Dahil araw yon ng kanyang paglalaba. Anong ginagawa mo, miss? Inaantok man, ay nagawang palambingin ni Leander ang kanyang boses. Nang ipatong ang baba sa balikat ni Jelly. Bakit mo nilagay dyan ang damit ko? Nagtatakang tanong pa niya nang makita ang ginagawa ni Jelly. Ngumuso si Jelly. Maglalaba ako. Hindi naman kasya rito sa washing machine ang mga damit mo. Kayaman-yaman mo, pero maliit na washing machine lang ang kaya mo. Bumuka ang labi ni Leander at nabigla sa sinabi ni Jelly. Tiningnan pa ni Leander ang blender na sinasabi ni
Jelly na washing machine. Bago pa siya makapagsalita, dumating na si Nailuz. Jelly, abay bata ka. Ano ba yung ginagawa mo? Pumasok si Nailuz sa kusina at kinuha ang blender kay Jelly na nakita agad nito pagpasok. Nay, yung washing machine, maglalaba po ako. Pilit iyong inaabot ni Jelly ngunit pinipigilan siya ni Leander. Anong washing machine? Blender to, iha. Sinamaan ang tingin ni Nailuz si Leander na natatawa lamang sa likuran ng dalaga. At ikaw na lalaki ka? Hindi mo man lang sinabihan nitong si Jelly? Nilapag iyon ni Nailuz. Malayo kay Jelly at napailing. Nilabas ko ito dahil may paggagamitan ako. Napaawang ang labi ni Jelly at hinampas si Leander. Hindi mo sinabi. Isusumbong kita kay Sarah. Itinuro ni Nailuz kay Jelly ang washing machine na gagamitin niya. Nahirapan siyang gamitin ito, kung kaya mano-mano niyang nilabahan ang mga damit ni Leander. Ano naman yan? Pagkatapos ibilad ni Jelly ang mga damit, ay nakita niya si Leander sa labas ng kwarto niya, bit-bit ang isang kahon. Ang sabi mo paborito mo itong pizza, binili ko para sa'yo. Binigay nito iyon sa kanya. Nagniningning ang mga mata ni Jelly at lumapit at kinuha ang kahon kay Leander. Talaga? Maraming salamat. Kakainin namin nila Nanay Luz to. Ngunit para saan ito? Peace offering dahil sa ginawa ko kanina. Nakangiwing iniwan ni Jelly si Leander roon. Nang makarating sa kusina, ay nakita ni Jelly si Patricia at Cora. May panghuhusgang tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Nariyan na ang malandi. Kala siguro niya ipapatulan siya ni Sir Leander. Pagpaparinig ni Cora. Gusto niya ba ng pizza? Binili ni Leander sa atin to. Nakangiting nilapag ni Jelly ang kahon at hindi pinansin ang sinabi ni Cora. Pwede ba, Jelly? Huwag kang kung sino-sino riyan. Sino ka ba para tawagin si Sir Leander sa pangalan niya? Baka gusto mo isiksik ko sa hokote mo na kasambahay ka lang din dito. Nakataas ng kilay na pinasadahan ni Patricia nang tingin si Jelly. Walang-wala ka pa kay Ma'am Bianca. Pero sa tingin ko ay pareho lang kayong manggagamit. Pagkatapos hututan si Sir Leander ay aalis na lang bigla. Mga dukhang gagamit ng mayaman para umangat. Natigilan si Jelly. Hindi niya nagustuhan ang sinabi niyo ni Patricia, ngunit ang hindi mawaglit sa kanyang isip ay ang tungkol kay Bianca. Narinig na niya ang pangalan na yun kay Nailuz. Sino ito sa buhay ni Leander? Bumuntong hininga si Jelly at tiningnan ng dalawa. Naiinggit ba kayo kasi hindi nyo man lang matawag si Sir Leander sa pangalan niya? Dahil sa tagal nyo dito ay hindi nyo man lang kayo hinayaan na maglinis ng kwarto niya? Alam kong kasambahay lang ako dito. Hindi ko nakakalimutan ang posisyon ko sa mansyon na to. Kung tutuusin, ay kaya lamang ito nagbibigay ng kahulugan sa mga pinapakita ni Leander sa akin. Kung ano man ang meron sa Bianca na yan, labas ako. At sana, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano dahil pareho lang tayong kasambahay at dukha dito. Tinalikuran na sila ni Jelly pagkatapos nun. Kaya nang sumunod na araw at sa paglipas ng buwan ay ginawa ni Jelly ang lahat ng paraan upang iwasan si Leander. Ayaw niyang may masabi na naman ng mga kasambahay sa kanya. Inaamin ni Jelly na nasasaktan siya kapag nakikita si Leander. Napilit ginagawa ang lahat para mapansin lamang ito. Tulad na lamang ngayon, nililinis niya ang opisina nito sa mansyon at ito naman ay tinatapon ng mga papel na ginagamit sa sahig kaya paulit-ulit niyang nilalagay sa basurahan. Simula ng araw na hindi niya na ito pinansin, ay napapansin niyang hindi na ito nagtutungo sa kumpanya. Naroon lamang ito sa opisina na nagtatrabaho. Pakilinis ang silidaklatan mamaya. Tumangulang si Jelly kaya bumuntong hininga ito. Sige na at itapon mo na yun sa labas. Tahimik na lamang na sinunod ito ni Jelly. Paglabas ay bumagsak ang parehong balikat niya. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang likuran. Nakakainis ka na, Leander. Pakiramdam ko, sumakit ang likod ko kakapulot ng basura mo. Bakit hindi mo ireklamo yan sa akin kanina? Iniiwasan mo talaga ako. Nagulat si Jelly nang marinig ang boses ni Leander sa kanyang likuran. Nasaan ba si Nailuz?
Magpapaturo pala akong gumamit ng washing machine. Iiling-iling na naglakad palayo si Jelly. Ngunit mabilis na hinawakan ni Leander ang kanyang kamay. Kunot ang noong lumingon si Jelly sa binata. May trabaho pa ho ako, Sir Leander. Kung maaari ay bitawan niyo na ako. Anong ginawa ko para iwasan mo ako, miss? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tama na ang 1 buwan na hinayaan kitang iwasan ako, miss. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa ko na hindi mo nagustuhan. Napatitig si Jelly sa malungkot na mukha ng binata. Mariin na ipinikit ang mga mata. Hayaan niyo ako magtrabaho dahil yun ang posisyon ko sa bahay na to. Huwag niyo akong ituring na espesyal dahil kasambahay niyo lang ako, Sir Leander. Hindi ko nahahayaan na ikumpara nila ako kay Bianca na hindi ko alam kung sino sa buhay mo. Yumuko si Jelly at malakas na hinila ang kamay niya sa nakatulalang si Leander. Maiwan ko na ho kayo, sir. Halos mapamura si Leander. Yun pala ang dahilan ni Jelly kung kaya ito umiiwas sa kanya. Nalaman nito ang tungkol kay Bianca at may nagkukumpara sa kanya. Kumuyom ang kamao ng binata at galit na tinawag si Sarah. Kunin mo ang kaibigan mo dito at ipasyal muna. Mamayang gabi na kayo umuwi dahil maglilinis ako ng kalat sa bahay. Malamig na sabi ni Leander sa kaibinaba ang tawag. At iyon nga ang ginawa ni Sarah. Sa tagal niya nagtatrabaho kay Leander, ay alam niya na ang sinasabi nitong maglilinis. Dinahilan ni Sarah na kailangan ni Jelly ng pahinga. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Jelly na makaalis ng mansyon. Ngunit may pagtataka sa kanya nang makita si Leander na galit kanina. Kailangan pa ba nito, Sarah? Nagtatanong ka pa. Paniguradong ikaw ang dahilan nun. Ang sabi ko kasi sa'yo, huwag kang magkakagusto kay Leander. Kukurutin talaga kita sa singit. At mas lalong kukurutin ka ng nanay mo. Asik ni Sarah. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nga akong pangaralan? Kung ikaw kaya nasa posisyon ko, sigurado magkakagusto ka din sa kanya. Umiling naman si Sarah. Hinding-hindi. Sa tamad niya at mainitin ang ulo, wag na no. Kahit maging matandang dalaga na lang ako. Buong araw silang nasa mall. Masaya si Jelly habang naglilibot paminsan-minsan. Ngunit napapaisip siya na siguro mas magiging masaya siya kung kasama niya si Leander. Dahil naibigay na rin ni Leander ang pangalawang sweldo kasama ang bonus niya, ay nagpadala siya sa nanay at tatay niya. Nag-iwan siya para sa kanya at ang kalahati ay bumili siya ng mga gagamitin niya. Mag-usap nga kayo. Inaantok na ako. Binitiwan ni Sarah si Jelly sa harap ni Leander na makauwi sila ng gabing yon. Wala kaming pag-uusapan, Sarah. Hoy, hintayin mo kasi. Pinutol ni Leander ang sasabihin niya. Hinila siya nito papasok sa kwarto nito. Mag-uusap tayo, miss. Hindi ka lalabas ng kwarto nang hindi tayo nagbabating dalawa. Sabi ni Leander. Napanguso si Jelly. Oo na, bati na tayo. Maaari na ba ako lumabas? Umiling si Leander at tinapik ang kama. Ano na naman yan? Kalilinis ko lang ng kama mo, Leander. Kung bati na tayo, matutulog ka sa tabi ko. Ayoko nga. Heto ka na naman. Ang sabi ko, wag mo ako ituring na espesyal. Paano kung pag-usapan na naman nila ako? Ayoko nang ganun, Leander. Nagpunta ako dito para magtrabaho. Hindi para ikumpara sa sinasabi nilang si Bianca. Kahit naiinis, ay maamo pa rin ang mukha ni Jelly, kaya hindi tuloy alam ni Leander kung galit ito o nagpapanggap lamang. Wala nang gagawa nun sa'yo. Biglang nahiga sa kama ang binata. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Jelly at lumapit kay Leander. Tanungin mo si Nailus kung nasa ng dalawang umaway sa'yo. Nagulat si Jelly at mabilis na lumabas, ngunit may sinabi pa si Leander na kinanguso niya. Bumalik ka agad. Inaantok na ako, miss. Leander, bakit mo sila pinaalis? Nagtatakang tanong ni Jelly pagpasok niya sa kwarto ni Leander. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kaya ko naman silang hindi pansinin. Nakikinig ka ba sa akin? Ang sabi ko... Leander? Napakamot ng pisngi si Jelly
nang makitang tulog na si Leander. Nakaawang ang labi at malalim ang bawat paghugot ng hininga. Nagising si Jelly na nag-iisa sa kama. Wala roon si Leander. Bumuntong hininga siya at akmang bababa sa kama nang bumukas ang pinto ng kwarto. Mula roon, pumasok si Leander na mayroong bitbit na tray ng pagkain. "Narito na po ang iyong agahan, mahal na Reyna." Nakangiting sabi ni Leander at inilapag ang pagkain ni Jelly sa kama. "Ikaw ang nagluto?" Natitigilan na umiling si Leander. "Si Nailos na nagluto nito." Tinuro niya ang sopas, itlog, ham at hotdog na naroon. Nang ituro ang kanin at juice ay napangiwi si Jelly. "Ako na yan." Ang sabi pa ni Nailos ay, "Magaling na ako magluto ng kanin." Kahit sino mga bata alam kung paano magsaing. Lalo na kung gamit mo rice cooker. Uminom ng juice si Jelly. Muntik ng iluwa nang malasahan ng sobrang tamis nun. Kahit paslit kayang timbangin ng tamis ng juice. Bakit sobrang tamis nito? Diabetes ang kakahantungan ko nito eh. Ano ka ba? Bakit nagrereklamo ka pa? Ikaw na nga pinagtimpla. Akin na nga. Kinuha ni Leander ang tray na binawi naman agad ni Jelly. "Kakainin ko. Pero sa'yo na tong juice. Kukuha na lang ako ng tubig. Ayoko magkasakit, sir. Mag-isa ka kung gusto mo." Nagsimulang kumain si Jelly. Si Leander ay ininom ang juice na kinatigil nito. Natatawang nilingon siya ni Jelly. "Masarap, di ba? Busin mo yan." "Gusto kita, miss." Sa gitna ng pagsubo ni Jelly ay biglang nagsalita ang lalaki. "Ayokong ulitin mo ang pag-iwas sa akin. Ayoko ng ganun." Nasamid si Jelly. Gulat man ay may pag-aalalang ibinigay ni Leander ang juice kay Jelly na lalong kinaubo niya. Mabilis na tumakbo si Leander sa baba at kumuha ng tubig. Gulat na nakatingin lamang sa kanya ang mga kasambahay na nasa kusina. "Kainis ka? Ba't mo naman ako binigla na ganun? Pero gusto din naman kita. Pero mali yung ginawa mo." Natigilan si Jelly nang hagkan siya ni Leander sa labi. "Ang ganda mo pa rin, miss. Huwag ka mag-alala. Kahit masabid ka araw-araw ay gugustuhin pa rin kita." Malambing na sabi ni Leander at niyakap ng mahigpit si Jelly. "Baliw, ikaw kaya ang masamid araw-araw. Baka matigok ako. Mawawalan ng Diyos ang anak ng nanay ko." Mahinang hinampas niya si Leander sa dibdib. "Gwapo pa rin naman ako, di ba?" Pag-iiba muli nito sa usapan. "Sige, oo na. Pero sana, sa susunod ayusin mo naman yung timpla mo ng juice. Iyon na nga lang ang inambag mo kay Nailos, hindi mo pa magawa ng tama." Tinapos ni Jelly ang pagkain habang iniinis si Leander. "Tumigil ka na. Malay ko ba sobra-sobra ang 2 cup ng juice powder sa isang tao?" Nasa sala si Leander at Jelly kasama ang mga kasambahay at si Sarah at nanonood ng isang pelikula na hindi naman maintindihan ni Jelly dahil sa kakulitan ni Leander. Yakap siya ni Leander mula sa likuran at nakasiksik ang mukha nito sa leeg niya na hindi naman pinansin ng mga naroon. Hindi ang mga ito tulad ni Cora at Patricia na may masasabi. "Miss, tama na. Hahalikan kita sa harap nila." "Ayoko. Bahala ka dyan. Hindi ako tatabi sa'yo mamaya." Turan ni Jelly. "Pinagtatawanan nila ako." Tukoy ni Leander sa mga kasambahay na pinagtatawanan siya dahil sa kapalpakan niya. Masaya sila dahil sinubukan mo magluto at magtimpla ng juice kahit better luck next time ang kinalabasan. At unang beses mo nagluto kaya masaya sila. Natatawang hinagka ni Jelly ang pisngi ni Leander. "Isa pa nga." Nagulat silang naroon ng malakas na bumukas ang pinto ng mansyon ni Leander. "Trix, babe, nandito ako." Malakas at masiglang sigaw ng isang babae, si Bianca. Gulat na napatayo ang lahat. Si Leander ay napalayo kay Jelly nang makita si Bianca na tumatakbong nagtungo sa kanya at niyakap siya.
Gulat na niyakap ito pabalik at hindi naisip na makikita yun ni Jelly. Halika at umalis na muna tayo. Hinila ni Sarah si Jelly papalayo. Si Jelly ay gulat na nakatingin pa rin kay Bianca at Leander na nakatingin lamang sa kanya ng walang emosyon na muka. Sino siya, Sarah? Ba't gano'n na lang siya kung yumakap kay Leander? Mahinang tanong ni Jelly nang dalhin siya ni Sarah sa kwarto nila. Si Bianca. Sagot ni Sarah na kinatigil niya. Lahat ng tao dito kilala si Bianca. Sabihin mo sa akin, Sarah, kung sino siya sa buhay ni Leander. Tumayo siya at nilapitan si Sarah na umiwas sa kanya. Hindi maiwasang masaktan ni Jelly. Alam niyang may tinatago sa kanya ang kaibigan. Sarah, pakiusap naman no. Sabihin mo sa akin. Si Bianca ay kasintahan ni Sir Leander. Nagulat si Jelly sa sinabing yun ng kaibigan. Kasintahan? Ni Leander? Pagak na natawa si Jelly. Dahan-dahang namasa ang kanyang mga mata dahil sa luha. Meron siyang kasintahan, Sarah? Alam mo pero hindi mo sinabi? Hinayaan mo kung walang alam? Alam mo ang nararamdaman ko kay Leander ngunit wala kang ginawa? Sinabi mo lang na umiwas ako sa kanya pero hindi mo sinabi ang dahilan. Kung alam ko, Sarah, ay alam kong iiwas ako dahil hindi ako pumapatol sa mga lalaking may kasintahan na. Galit na sigaw ni Jelly, ngunit ang boses ay parang naglalambing lamang. Iyon ang kinaiinisan ni Jelly dahil maamo ang mukha niya. Kahit nagalit siya sa tao, ay nagmumukhang naglalambing siya sa mga ito. Iniwan siya ni Bianca para tuparin ang pangarap nito maging modelo sa ibang bansa. Mahirap din siya noon at pagkatapos gamitin si Leander ay umalis para sa pangarap. Nalaman namin na nagpakasal siya sa isang matandang lalaki. Ngunit ang sinabi niya kay Leander ay ginawa niya yun para yumaman. Ngunit babalik din siya kapag namatay ang matanda. Ilang taon siyang nawala kaya akala namin ay hindi na siya babalik. Mahal na mahal siya ni Leander noon. Umupo si Sarah sa kama at tiningnan siya. Nagbago si Leander nang umalis siya. Kaya na makita kong ibang tingin binibigay niya sa'yo. Nung sinundo niya tayo, naisip ko na baka maaari mo siyang ibalik sa dating masayahin. Napailing si Jelly at hindi pa rin makapaniwala. Hindi mo pa rin sinabi. Kaya ko sanang pigilan ang nararamdaman ko sa kanya kung may alam ako, Sarah. Lumuluhang sabi ni Jelly. Agad naman siyang niyakap ni Sarah. Sa ginawa nito ay mas lalo siyang napahagulhol. Pasensya na, Jelly. Sa kagustuhan ko mapabalik siya sa dati. Nasaktan kita. Matalik na kaibigan ko si Leander. Patawad kung nabigo akong bantayan at alagaan ka. Napailing siya. Naiintindihan kita. Hindi ka naman nabigo. Dahil kahit palagi kang umaalis, nararamdaman ko ang pag-aalaga mo sa mga iniiwan mong notes. Iiwas na lamang siguro ako pag nakikita ko siya. O sila. Magtatrabaho na lamang ako para may maipadala kay nanay at tatay. Nang gumabi, ay tumulong si Jelly kay Nailus para magluto. Masaya pa silang nag-uusap nito ngunit batid ni Jelly na pinagmamasdan siya na matanda. Nailus, nakita niyo po ba si Leander? Pumasok si Bianca kaya gulat silang napatingin dito. Natuon ang atensyon ni Bianca kay Jelly at nangunot ang noo. Ngayon lang kita nakita. Bago ka ba? Tumango si Jelly. Halos 2 buwan ko na po dito. Mataray na tumango lamang si Bianca at tinanong muli kung nakita nila si Leander. Kasabay naman ay ang pagpasok ni Sarah at Leander. Gabing-gabi ay tumatala ka riyan. Yan ang Leander mo? Masama ang tingin ni Sarah kay Leander at kay Bianca. Ihahanda ko na ang mesa. Tapusin mo yan, iha. Hindi na lumingon pa si Jelly nang maramdaman ang init ng titig ni Leander sa kanyang likuran. Ayaw niyang lumingon dahil alam niyang masasaktan lamang siya.
Sumabay na kayo sa amin, Nay, Sarah. Sabi ni Leander na nasa kanya pa rin ang paningin. Tinitimbang ang kanyang ekspresyon. Mauna na kayo at magsasabay-sabay na lang kami na ibang kasambahay mamaya. Babe, hayaan mo na sila. Tayo na lang muna. Baka mawalan ako ng gana kapag sumabay pa sila. Malambing na saad ni Bianca na saktong paglingon kay Jelly ay hinalikan nito sa labi si Leander. Natuod si Jelly sa kanyang kinatatayuan. Halos mahulog ang hawak na mangkok, kundi lamang mabilis na lumapit si Sarah at kinuha yun sa kanya. Nagkatitigan pa sila ni Leander. Pigil ang iyak na tumalikod siya at umalis doon. Jelly! Jelly, sandali lang. Sinundan siya ni Leander. Huwag mo ako susundan. Saad ni Jelly sabay punas ng luha. Ngunit nahuli siya ni Leander at dinala sa gilid ng swimming pool. Hindi ko gusto ang nakita mo. Siya ang unang humalik sa akin, miss. Nagulat lang ako kaya hindi ko siya natulak agad. Pagpapaliwanag ni Leander habang nakahawak sa parehong braso ni Jelly. Bumuntong hininga ang dalaga at nagpumiglas sa hawak niya. Bakit ka nagpapaliwanag, Sir Leander? Gusto mo man o hindi, wala na po akong pakialam doon. Kahit anong gawin niyo, wala na po ako doon. Sintahan niyo po siya, kaya doon ka sa kanya. At wag niyo po akong pakialaman. Ayokong masaktan at magpapaniwala sa isang taong nagpapanggap katulad mo. Nang makaalis si Jelly ay agad siyang tumalikod at umalis na din. Miss, ikaw ang gusto ko. Hindi ko siya mahal. Hindi ako nagpapanggap at lalong hindi kita sasaktan. Sabi ni Leander na ikinatigil ni Jelly. Nang magpatuloy sa paglalakad, malapit na siya sa kwarto niya nang muling bumalik. Bumalik kung nasan si Leander. Babe, mahal na mahal pa rin kita. Magpapakasal na ako sa'yo. Bumuo na tayo ng sariling pamilya. Nakita ni Jelly si Bianca na nakayakap kay Leander kaya siya natigilan. Ang sumunod na nangyari ay nagpalambot sa tuhod ni Jelly. Tumingkayad si Bianca upang halikan ng labi ni Leander. Huwag mo nang tingnan, halika na. Hinila ni Sarah si Jelly nang makita din ang tagpong yon. Mag-impake ka, uuwi tayo. Hindi ko na kaya makita ka nasasaktan sa pinaggagawa ng lalaking yan. Magpapakatangan naman siya sa babaeng yun. Galit na sabi ni Sarah at tinulungan sa pag-aayos ng gamit si Jelly. Kahit na lumuluha ay nagawa pa rin niyang sundin ang sinasabi ni Sarah. Sarah, iha? Oh, ba't kayo nag-iimpake? San kayo pupunta? Tanong ng kapapasok lang na si Nailuz. Iuuwi ko si Jelly, Nay. Sira ulo yung alaga niyo eh. Kapag lumapit yan sa akin, babangasan ko siya. Hindi mawala-wala ang galit ni Sarah. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Nang makita ko ang kakaibang tinginan niyo ni Sir Leander sa isa't isa, ay alam ko na mangyayari to. Nakita namin ang pagmamahal ni Leander kay Bianca noon. Kaya mahirap kapag bumalik siya dahil masisira ang anong meron kayo. Kahit ilang taon na wala si Bianca at ginamit niya ang alaga ko, ay alam kong hindi mawala-wala ang malaking parte ni Bianca sa puso ng alaga ko. Bumuntong hininga na saad ni Nailuz. Kaya naintindihan ko kung magpapakalayo ka muna. Ngunit iha, maaari kang bumalik dito kung gusto mo. Niyakap ni Jelly si Nailuz. Maraming salamat, Nay. Umuwi si Jelly at Sarah nang hindi nagpapaalam sa binata. Nasigurado silang nagsasaya sa oras na yon kasama si Bianca. Kahit gabi na ay nagawa nilang magbiyahe sa tulong ng kaibigan ni Sarah. Ngunit duda si Jelly kung kaibigan lamang ba dahil halos sapitin na ng lalaki si Sarah nang magyakapan. Josh, salamat talaga. Doon ka na lang matulog sa bahay pagdating natin. Sabi ni Sarah na humawak pa sa braso ni Josh habang nagmamaneho ito. Pumikit na lamang si Jelly at tahimik na umiyak. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nagising na naroon na sila sa bahay ni Sarah. Jelly anak,
Pagbaba ni Jelly ay narinig niya ang boses ng kanyang ina. Pinasundo ko sila kay Bembem. Dito na kayo matulog. May bibigay pa kami sa bukas. Sabi ni Sarah at hinila si Josh sa loob para bigyan sila ng oras ng kanyang magulang. Kumusta ka na anak ko? Niyakap nila si Jelly na kinaiyak niya. Nanay, tatay, miss ko na po kayo. Nakikita ko naman. Kita mo at namamaga ang mga mata mo? Ano ka ba namang bata ka? Ang akala ko ay pangarap mo makapunta sa Manila. Masasama ba ang mga tao doon? Kaya ka umuwi? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Umiling si Jelly. Mahirap pala tay na mahiwalay sa inyo ng matagal. Nag-usap pa sila bago pumasok sa loob. Tulad ng sinabi ni Sarah ay doon sila natulog. Kinaumagahan ay nagising si Jelly sa ingay. Happy birthday, Jelly! Kaarawan niya pala ngayon. Doon lamang naalala ni Jelly ang kaarawan niya. Lumapit si Sarah na may bitbit na cake. Mag-wish ka muna bago mo hipan. Bilis! At may isang regalo pa kami sa'yo. Hinila siya ni Sarah palabas ng bahay at tinakpan ang kanyang mata. Inalalayan siya ni Sarah sa paglalakad hanggang sa bitawan siya. Tanggalin mo na. Pagbukas ni Jelly ay bumungad sa kanya ang isang may kalakihan at magandang bahay sa harap niya. Gulat siyang napatingin sa magulang, kay Sarah at sa pamilya nito na tinuring siyang anak. Ano po to? Naiiyak niyang saad. Pinag-ipunan naming lahat yan ng magulang mo, nila mama at papa. Kahit si Josh na hindi mo pakilala ay tumulong para mapagawa namin ang bahay na to. Ang sabi kasi ni mama, mas mabuting bahay na lang ibigay at para din malapit lang kami sa'yo. Lumapit si Jelly kay Sarah at niyakap ito. Inisa-isa niyang yakapin ng lahat. Maraming salamat sa inyo. Sobra-sobra na po itong binigay nyo. Masayang niyakap nila Jelly ang isa't isa habang humahagulhol. May pagkaing hinanda sila Sarah kung kaya kumain sila. Kakagising pa lamang ni Jelly kaya damit pantulog pa rin ang suot niya. Pagkatapos maligo, ay nagtungo sila sa bahay na regalo ng mga ito. Kahit mga gamit sa loob ay kompleto kaya wala na silang paproblemahin pa. Ang babalikan lamang nila sa bukid ay ang mga damit nila doon. Jelly, pumunta ka dito dali! Rinig ni Jelly na sigaw ni Sarah, kaya agad siyang lumabas ng bahay. Ngunit nagulat si Jelly na makita doon si Leander. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Nasaan si Bianca? May kailangan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Jelly nang bumalik ang sakit na naramdaman niya nang maalala ang nangyari kagabi. Ba't ka umalis na hindi nagpapaalam, miss? Pagpasok ko ng bahay, hinanap kita. Kung hindi sinabi ni Nailos na umuwi ka, hindi ko malalaman. Miss, ayaw mo na ba sakit? Ang sabi mo gusto mo ko. Bakit mo ako iniwan? Malungkot at may pagsusumamong saad ni Leander. Nakita ni Jelly ang paglabas ng mga tao roon at nakiusyoso sa nangyari sa bahay nila. Umalis ka na lang, sir. Ikakasal ka na kaya bakit ka pa narito? Labis ang pagpipigil ni Jelly na huwag umiyak sa harap nito, lalo na at maraming tao. Lumapit si Leander. Si Sarah ay bumuntong hininga at tumango sa kanya. Sa loob na kayo mag-usap at maraming tao dito. Baka sumikat lalo si Leander, ako pasisihin ni Madam. Pumasok sila sa loob. Wala ang mga magulang ni Jelly dahil kinuha ang mga damit sa bahay nila sa bundok. Kaya malaya silang makapag-usap ni Leander doon. Anong sinasabi mo kanina? Anong kasal, miss? Ikakasal na ako? Siguro ay oo, kung papayag ka. Kunot ang noong hinawakan ni Leander ang kamay ni Jelly na binawi naman niya. Huwag mo akong pinaglololoko, Leander. Nakita ko kayo ni Bianca kagabi. Naririnig ko ang pinag-uusapan niyo. Nakaramdam ng galit si Jelly
nang makita ang natatawang mukha ni Leander. Hinampas niya ito. Bakit ka tumatawa? Masaya ka na nakikita mo ako nasasaktan, ganon? Miss, mali ka na iniisip mo. Kung naroon ka mula sa simula at hindi umalis para tapusin ang pinag-uusapan namin, ay hindi mo maiisip na umalis. Walang kasal na mangyayari sa amin ni Bianca. Dahil simula nang umalis siya, nawala na ang nararamdaman ko sa kanya. Oo, at nagbago ako. Ngunit hindi yun dahil sa kanya. Hindi ko nakikita ang sarili ko na makasal sa kanya, miss. Kung daladala mo na ang puso ko, hindi ako magpapakasal kung hindi man lang ikaw ang pakakasalan ko. Leander? Tuluyan nang naiyak si Jelly. Ngunit sa isip niya, ay baka niloloko lamang siya ng binata kung kaya napailing siya. Hindi mo na ako madadaan sa pagsisinungaling mo. Miss, mahal kita. Maniwala ka naman oh. Tanungin mo si Sarah. Alam niya yun dahil sinabi ko ang lahat sa kanya. Nilingon nila si Sarah na nakangiwi lamang sa kanila. Bakit ako pa? Huwag niyo akong idamay sa problema niyo. Hindi mo pa nga naibibigay ang sweldo ko. Makaalis na nga. Tinalikuran sila ni Sarah ngunit natigilan nang bumukas ang pinto. Pumasok doon ang mga magulang ni Jelly. Sarah, sino itong nag-iingay sa loob? At may mga sinasabi ang kapitbahay natin na may lalaking nagtungo dito at kausap ang anak ko? Totoo ba ito? Nagsalita agad ang ina ni Jelly. Nagulat sila. Dahil nasa sala lang sila, ay makikita agad ang pwesto nila. Hindi na nagawang itago ni Jelly, si Leander, nang bumaling ang magulang niya sa kanila. Nay! Tay! Kinakabahang tawag ni Jelly at lumapit sa mga ito. Si Sir Leander po ang amo namin ni Sarah sa Manila. Kasintahan po ako ng anak niyo. Pagpuputol ni Leander kay Jelly. Naningkit ang mga mata ng ama ni Jelly hanggang sa binagsak ang hawak na karton at nilabas ang itak mula sa kanyang bewang. Nilapitan nito si Leander na nanlalaki ang mga mata. Umiwas ka, Leander! Gulat na sabi ni Jelly. Tumakbo si Leander patungo sa likod ng sopa. Sir, nandito po ako para hingin ang kamay ng anak nyo. Sinugod ito ng ama ni Jelly. Ano? Wala ka bang kamay? At kamay ng anak ko ang hihingin mo? Tarantado kang bata ka. Huwag kang iiwas. Nakatingin lamang ang mga babae sa dalawang naghahabulan. Iitakin niyo po ako tayo eh. Sige sir. Inisin mo pa tatay Nando ko. Dahil talagang uuwi kang may sugat. Natatawang pananakot pa ni Sarah kay Leander. Iitakin ko talaga ang lalaking to. Pakiramdam ko ikaw ang dahilan kung bakit umuwi ang anak ko. Sigaw pa ng ama ni Jelly. Pasensya na tay, hindi na mauulit. Nakangusong ang saad ni Leander habang tumatakbo. Yang tatay mo, tinutuo talagang iitakin ng lalaking dadalhin mo dito. Kumain na ba yung kasintahan mo, Jelly? Iiling-iling na sabi ni Linda sa anak na kinanguso ni Jelly. Hindi ko alam, Nay. Saka hindi ko nga kasintahan yan. Amo nga namin ni Sarah. Bakit narito yan kung ganon? Sinusuyo siya, Nay. Minamasama kasi niya ang pag-uusap nila ni Leander at ng dating kasintahan nito. Sumbong naman ni Sarah na sinamaan ng tingin ni Jelly. Ikaw ang nagmasama. Bigla mo na lang ako hinila sa pinag-impake ng gamit ko. Hindi ko alam kung paano ka pa uuwiin sa kaarawan mo kaya sakto naman na nakita ko yun. Ginawa ko na lang dahilan para umuwi ka. Nakangising nagkibit-balikat si Sarah na ikinagulat naman ni Jelly. Inis na hinabol ni Jelly ang kaibigan. Napapailing na lang si Linda nang ginawang playground ng mga ito ang bahay. Nagtungo na lamang siya sa kusina upang ipaghanda ang kasintahan ni Jelly ng mga kain. Magandang umaga anak, kumain ka na rito. Pagkagising ng umaga ay naabutan ni Jelly ang ina sa kusina at kumakaing mag-isa. Nagtatakang nilibot niya ang paningin. Si Leander at tatay Nay, ba't wala sila? Naroon na naman yun sa plaza at ginawang alalay ng tatay mo. Kawawa ang kasintahan mo anak, mukhang hindi sanay sa pinagagagawa ng tatay mo.
Dumagdag pa itong kaibigan mo na babawi raw sa pagpapahirap ni Leander sa kanya sa opisina. Kumain ka na muna bago ka pumunta doon. Dalhin mo rin niya ang basket para sa kanila ng tatay mo. Naiiling na sabi ni Linda. Simula nang magtungo si Leander sa kanila 2 linggo ang nakakalipas, walang araw na hindi ito pinapahirapan ni tatay at Sarah. Isama mo pa ang mga tao roon na niyaya ni Sarah para pahirapan ito. Wala namang pagrereklamo na sinunod sila ni Leander. Si tatay talaga, Nay. Kausapin mo naman po. Baka manakit naman ang katawan ni Leander. Nang unang araw nito ay sumakit ang katawan ng binata. Ngunit nagpapasikat ito sa ama ni Jelly dahil kinaumagahan ay ito pa ang nagiya sa ama niya. Ang tigas talaga ng ulo. Sabi na kasing umuwi na lang sa kanila. Mahal ka ng batang yon. Patunay na kahit pa hinahihirapan siya rito, pinipili niyang manatili. Mahal mo ba siya, anak? Dahil kung oo, bakit mo pinipigilan ng sarili mong patawarin siya at mahalin siya ng buo? Nilapitan siya ng kanyang ina. Nakikita kong mahal na mahal ka niya. Kakaiba ang mga tingin niya sa'yo. Yun ang mga titig na binibigay ng tatay mo sa akin noon. Napayuko si Jelly. Natatakot ako, Nay. Natatakot ako na baka masaktan ako ng dahil sa kanya. Sa kanay, alam mong hindi kami pwede. Langit siya at lupa lamang ako. Anong laban ko sa mga mayayamang babaeng nagkakagusto sa kanya? Bumuntong hininga si Linda at hinaplos ang buhok ng anak. Yun ba ang pinag-aalala mo? Sa pagmamahal, hindi na importante ang estado sa buhay kung totoo nagmamahalan kayo. Sa nakikita ko kay Leander, hindi siya tumitingin sa kung anong meron ka kasi tanggap ka niya. Ang masaktan ay parte yun ng pagmamahal, anak. Dumaan din kami ng tatay mo noon dyan. Takot na takot akong masaktan ng tatay mo. Ngunit sa huli, pinili ko sumugal sa kanya. Dahil ang importante, maranasan kong sumaya sa piling ng lalaking mahal ko. At wala akong pinagsisisihang ginawa. Natauhan din si Jelly sa sinabing yun ng kanyang ina. Niyakap niya ang nanay niya at tinakbo ang lugar kung saan si Leander. Ngunit nakasalubong niya si Sarah at humahangos na lumapit sa kanya. Jelly, si Leander. Ano nangyari? Nasaan siya? Nagsimulang kabahan si Jelly nang makita ang pagkataranta ni Sarah. Halika, bilis. Baka hindi na natin maabutan. Hinila siya ni Sarah patungo sa sasakyan ni Josh at pinagmaneho yon. Nagtataka at naguguluhang hinawakan ni Jelly ang braso ni Sarah. Ano ba nangyari? Saan tayo pupunta? Aalis si Leander. Hindi ko alam kung saan pero nakita namin siya ni Josh na pupunta sa airport. Sabi ni Sarah. Nagulat si Jelly at nakaramdam ng kirot nang isiping susuko na si Leander sa kanya. Pero nasa plaza siya kanina. Oo, pero umalis din siya. Kinausap niya ang tatay mo at nagmamadaling umalis. Sa narinig, ay bumagsak ang balikat ni Jelly. Sinabi kay Josh na bilisan ang pagmamaneho upang maabutan nila si Leander. Ngayon na natauhan na siya, handa nang sumugal siya para kay Leander. Ngunit ito naman yata ang susuko para sa kanya. Huli na ba siya? Pagkarating sa airport ay hinila siya ni Sarah patungo sa kung saan. Sa kagustuhan na makita ni Leander, ay hinayaan siya ni Sarah na dalhin siya sa kung saan. Nandun siya. Tinuro ni Sarah si Leander na nakatayo sa isang tabi. Nakatingin sa cellphone at seryoso ang muka. Leander! Sigaw ni Jelly. Nakita nilang natigilan si Leander at dahan-dahang tumingin sa pwesto nila. Leander, mag-usap tayo please. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Jelly. Napailing si Leander. Iniisip na namamalikmata lamang si Jelly sa airport. Anong gagawin ni Jelly doon? Kaya sa isiping namamalikmata lamang, ay bumalik ang tingin niya sa cellphone at tumalikod doon, bagaman ay narinig niya muli ang pagtawag nito. Leander, mahal na mahal kita. Huwag mo naman akong iwan. Magpapakasal ako sa'yo. Kung yun ang gusto mo, huwag ka lang umalis.
Nang mapatingin ng mga tao sa likuran ni Leander, ay kunot ang noong tumingin siya doon. Miss? Nagulat si Leander na makitang naroon nga si Jelly. Mabilis siyang lumapit dito at nagtatakang nilingon si Josh at Sarah na umiwas ng tingin. Anong ginagawa mo dito? At tama ba yung dinig ko? Mahal na mahal mo ako at magpapakasal ka sa akin? Tumango si Jelly at mahigpit na niyakap si Leander. Oo, Leander. Huwag mo lang akong iwan. Handa akong sumugal sa'yo. Handa akong masaktan pa ulit-ulit para sa'yo. Iwan ka? Hindi kita iiwan, miss. Ang iwan ka ay ang huling bagay na iniisip kong gawin. Pero, hindi ba aalis ka? Nandito ka sa airport para umalis at iwan ako? Galit na hinampas-hampas ni Jelly ang dibdib ni Leander. Iwan na muna namin kayo. Halika na, Josh. Hinila na ni Sarah si Josh papalayo. Kumunot ang noon ni Leander at bahagyang nilayo ang katawan niya kay Jelly. Anong aalis? Hindi ako aalis, miss. Nandito ako dahil susunduin ko ang mga magulang ko para mamanhikan sa inyo mamaya. Sino ba nagsabing aalis ako? Napahakbang paatras si Jelly nang marinig yun kay Leander. Inis niyang nilingon si Sarah na wala na roon sa pwesto nito. Sarah, lagot ka sa akin mamaya. Gigil na bulong ni Jelly. So nagpunta ka lang dito dahil akala mo aalis ako. Hinawakan ni Leander ang bewang ni Jelly at hinapit siya palapit. Kung hindi mo pa malalaman na aalis ako, hindi ka pa aamin. Kailangan ka pa bang magpasalamat at bigyan ng bonus ang kaibigan mo sa ginawa niyang to? Nanunuyang sabi ni Leander at hinaplos ang pisngi ni Jelly. Kahit hindi niya gawin ay aamin ako. Pupuntahan nga kita sa plaza para kausapin ka ng makasalubong ko si Sarah. Ang babaeng yun, pakiramdam ko ay aatakihin ako. Inisin mo nga din siya mamaya. Naintindihan mo? Pinanlakihan ni Jelly ng mata si Leander. Tumango naman ito at natatawa pang hinagka ng noon niya. Hanggang sa naramdaman ni Jelly ang malamig na bagay sa kanyang daliri. Niyuko niya ito at nagulat na makita ang isang magandang singsing doon. Anong Leander para saan to? Naguguluhang tanong niya. Ikaw na ang nagsabing magpapakasal ka sa akin. Papakasalan mo ako, miss. Wala nang bawian. Madamdaming tura ni Leander. Tumango si Jelly at ngumiti sa kanya. Papakasalan mo ako kahit mahirap lang ako? Hindi ako kasing yaman at kasing ganda ng iba. Tulad ni Bianca. Papakasalan mo ako kahit ganito lang ako? Napatawa si Leander at hinagkan ang kanyang maliit at matangos na ilong. Kahit ikaw pa ang pinakamahirap at pinakapangit sa balat ng lupa ay papakasalan kita. Dahil hindi importante ang lahat ng yun sa akin, miss. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. Wala na akong pakialam sa iba. Ikaw at ako lang ang mahalaga sa kwentong to, miss. Maluhaluhang tumango si Jelly kay Leander. Masaya sa naging sagot nito. Sa gitna ng maraming tao, hindi inalintanan ng dalawa ang mga matang nakatitig sa kanila. Nagtagpo ang mga labi nila at ang kanilang mga puso ay sabay na tumibok ng malakas para sa isa't isa. Napagtanto ni Jelly na hindi ang estado ng buhay ang importante para mahanap mo ang tunay na pag-ibig. Hindi mahalaga ang estado mo kung may lalaking kaya kang tanggapin at mahalin ng buong buo. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman nyo para sa isa't isa at masaya kayo sa napili nyong desisyon. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Innocent Maid, written by Red Poison Ink. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!